Um, good morning, everyone. So we are into our, I think, I don't know if it is an unlucky number, but 13th episode of our podcast, Psikolohiya Channel. So with us again, no, allow me to introduce again my panelists, no, the Monsignor of Olfo QC Psychology Department, Monsignor, not yet promoted to the Cardinal Cup, no, but eventually he will become a Cardinal and is a stone throw away after that for papalship. Magiging Santo Papa na in the person of Mr. Gripalda. Ayan. And then how would ano ba ang description mo kay Miss Jolena? The ano, the A diligent faculty member. Ano? A diligent faculty member of Alpha Diligent? QC. Parang utusan naman, diligent lang. Oo, yung Parang ano, the sige, later on. later on. Later on na. Sige, so for today we have an important topic, no, for discussion. We're going to talk about emotions, and if we have time we'll also talk about thinking, no? So I don't know if you consulted, pero ako muna, let me first define what is an emotion, no? Emotion are complex psychological states that involve three distinct components. You have subjective experience, physiological response, and behavioral or expressive responses, no? So yeah, no? Sige nga, would you like to add on this or any thoughts on this, on emotions? So, mo na. Sige. So, when it comes to emotions to, no, and thinking. So, tulad na sabi natin, if we have time, we can discuss it later. Pero, according to some books and philosophy and beliefs, when it comes to emotional and thinking, so intertwined yung dalawa. So, according to some proponents, no, hindi sila pwedeng paghiwalayin. So, when it comes to thinking, tapos kaakibat nun is yung emotions, magkudugtong yung dalawa. So hindi talaga sila pwedeng Sir, excuse. Ano lang muna natin kasi since emotions tayo eh. So siguro in layman's term, emotions are intense feelings. Ayan, intense feelings. So ang pinaka intense feelings na naramdaman natin siguro is, have you ever been in love? Ayan. So siguro dali muna natin sa masa yung usapan natin. Ikaw ba ay umibig na? Yes or no lang naman? Currently and previously, before. Dok, opo. Ayan, si Jolena. Yes naman, Dok. Umibig na. At nasawi, no? Umibig at nasawi. Si Ria, sawing-sawi. Grabe. Andito si Ria, dumaan sa harap ako. Okay. Sige, go. Ano nangyari doon sa love life mo? Mr. Gripalda, first love. Sa first love ko, Dok, parang kung tatanungin ako, sobrang critical eh. Parang ako yung taong hindi expressive when it comes to emotions and yung show ng love. Kasi muna yung iniisip ko yung character development and yung status ko sa buhay. Parang ang pumipigil sa akin, ba't ka mag-girlfriend kung sakali rin naman nang ipang de-date mo sa jowa mo is yung pera ng magulang mo. So that's why parang yung time na parang nafe-feel ko yung ganong emotions, parang hindi siya parang hindi siya justifiable. But para sa akin valid kasi nararamdaman ko yun sa isang tao and alam ko nare-receive ko. Kumbaga naging rational yung emotions niya regarding with the love life. Rational. Parang kumbaga, let's say na nafe-feel mo na sa buong pagkatao mo, pero parang hindi siya valid kasi parang how can you prove na mahal mo ang isang tao without yun? Kasi parang noon, parang standard ang gifts, di ba? When it comes to ang galing yung Dok. Yes po. Na-in-love ka na? Ano nangyari? Well, Dok, kasi parang katulad lang din nung kay Sir Luis, no? Kasi yung sa akin naman, Dok, currently I'm single. So, hindi ko rin masyadong masasabi. Pero yung
back then, of course, it was very intense talaga yung feeling na yon. Kasi parang gusto mong i-justify na gusto mong magkaroon ng relationship sa isang tao. However, kasi during those times rin, syempre, parang hindi approve yung parents mo, lalo-lalo na kasi babae nga ako, di ba? And syempre, on my part, parang yun yung naging isa sa mga reason ko kung bakit ako nag-rebelde. So yes, naging emotional ako on that part, Doc. Parang technical na parang lumalabas na it depends sa parents and generation. Oo. Kung generation nyo is parang medyo makaluma. Ano yun, Doc? Sorry po. Ang Sabi kayo. ibig kasi is an intense feeling, no? Sometimes people cannot even articulate, no, what is love, pero you know it once you felt it, di ba? And you have felt it, you got over it, and then some people get addictive to that. They try to chase it, di ba? Gusto ko ma-in love lagi, di ba? And of course, wag natin i-confine yung usapin natin sa ano lang, sa pag-ibig, no? Pwede rin namang anger, di ba? Anger. Ayan, sige nga. Meron ka na bang at the back of your mind, meron na ba kayong ma-recall na an instance wherein nagalit talaga kayo, sobrang galit? And what happened when you felt that emotion, intense feeling? Ito. So, mga viewers natin, so when it comes to anger, no, kahit gaano ka pa sabihin nating professional at your field, parang valid na kahit na sinong tao at any level pwedeng magalit, at any degree also, lalo na kapag hindi natin inaasahan or talagang hindi natin nagustuhan ng isang pangyari. Kahit sabihin mong gaano ka composure, ma'am. Yeah. Kahit gaano ka composure, sabayan mo ng hindi ka kumain. Maraming mga factors doon. For example, environmental, work-related. Tapos, kahit na sino, kahit sabi mong principal o head, dean, kahit na sino, magagalit ka eh. Even Jesus Christ sa Bible, Doc, nagagalit eh. No? Parang, kung tatanungin into perspective, valid. May point na talagang dumating sa buhay ko na talagang uncontrollable eh. Minsan, di ba, pang tatanungin sa emotion, yung anger, parang nag-add yung dalawang anger. When it comes, nagiging rage. Yeah. Pero wala pa naman, Doc, sa ganong point na naging rage. Siguro anger, pwede natin siyang masabing heightened emotion din or intense. Nagalit ka, could you recall? Kailan ba? Kailan ba yung last? Parang since nagturo ko, Doc, parang parang unti-unti na siyang lumalabas eh. Siguro sa classroom o gano'n. No? May mga times na kapag ingay, let's say that tayo already workload na 9 hours per day, tapos nasa dulo ka na last day na pre mainit, pagod. So yun, Doc, may mga ganun times. Yun yung uling beses na nagalit ako kasi mainit, maingay, lalo ngayon sa Pilipinas, mainit talaga. Ending mo, Beb. Ako, ang nakalas na masasabi ko na nag-outburst rin ako, Doc. Range na siya actually, hindi na siya anger. Is nung siguro, I can still recall this kasi sobrang tumatak siya sa isip ko. Kasi grade 6 ako nun, Doc. Grade 6 ako. Tapos nagalit ako sa isang particular na kaklase ko. Kasi nang babackstab, mas okay pa sa akin na sinasabi sa akin personally kung ano yung problem ko, nila sa akin or what. Pero yung binabackstab ako, sobrang na-trigger ako doon, Dok. So sobrang trigger ko, ang ginawa ko, nagmaldita ako the max na katapat lang ng upuan ko yung upuan nung kaaway ko. So tinadyakan ko yung upuan. Tapos, aside from that, yung mga workbooks namin back then, pinagkukuha ko yung libro niya. Tapos, tinapon ko from fourth floor yun, Doc. Tinapon ko from fourth floor. Parang, aside from that, ang nakakatawa pa nung, Doc, walang gustong magpapasok sa advisor namin. Kasi back then, yung setting ng, ng room is nandun sa may dulo yung chair ng advisor namin. So, talagang super heightened yung range ko noon. Pero, ang nakakatawa kasi doon, Doc, may mga kaklase ako na parang, uy, Jolens, kalma ka na, ganyan. Uy, no. Naiinis niya siya, nagagalit na siya. Tapos, kasi doon, Doc, yung isa kong kaklase na napapatahan sa akin, plus size din siya na kaklase ko. Pero, heightened yung double chin niya.
Tapos, nasampal ko. Sa sobrang, ewan ko, kasi grabe yung heightened emotions ko back then, Doc. Tapos, nung nasampal ko kasi siya, sorry po, nung nasampal ko siya, umalog din Yung mukha niya. yung mukha niya. Doon ako medyo nagmalumanay. And aside from that, parang kasi, ay, wait lang, nakasakit na ako ng ibang tao aside from the things that I have thrown away. That's why sabi ko, wait lang, ito na. Sobrang nag-sorry rin naman ako doon sa incident kasi syempre, on my part, may kasalanan rin ako. Doc, nawala yung audio. Wait lang. Wala, Doc, yung audio. Walang audio si Doc. Yes. Mute. Yung galit na yon. Pang suspension, Okay. Jolena. Hindi ka ba nasuspindi doon? Now, merong Actually, sige, go. Actually nga, Doc, yun yung medyo na ano rin ako kasi aside from the things that I have done, hindi naman na po ako na-suspend kasi kinausap rin ako ng advisor ko what happened and I explained everything naman po. So, parang nagkaroon pa rin naman ng resolution and regarding with kung ano yung gagawin. So, ang ending, tawag dito, pinalaylo na lang din muna yung situation and also pinalayo yung certain nakaklase ko na nagalit ako. Yun po. Yung emotions ay merong mga universal basic emotions na tinatawag. In fact, ginawa nga itong cartoons ng Pixar eh. Pero ano ito? Yung fear, disgust, anger, surprise, joy, and sadness. The Inside Out. Inside Out. I think yan pala yan. No? And then nakita mo isang bata with hormones raging inside her. Sino yung magta-take over ng kanyang physiology, di ba? So, ewan ko kung ito yon, dito nakabase yon. Pero basically, it's the same, no? Fear, disgust, anger, surprise, joy, and sadness. Ayan. So, we were talking simply about anger, di ba? Oo. So, paano naman yung sige nga, yung love, we could equate that with joy, di ba? Love, joy. So, paano naman kung let's say, disgust. Ano ba ang Filipino equivalent ng disgust? Kadiri? Nandiri ka? Nawalan ka ng Pwedeng Doc, dismaya. Pwedeng pagka-dismaya. Dismayed. Ganyan. Oo. Pwede din. Disgusted. Which is parang pwede nating sabihin pang subconscious. No? Lalo na sa Doc, kapag nakikita natin or nafe-feel nating dismayado ka sa isang tao, merong mga taong prangka, tapos merong mga taong ipaparamdam nila sa'yo na talagang totally disappointed sila sa'yo. No? But yung pinagkaiba natin kasi sa westernized countries, sa atin, hindi tayo directly on the point kasi parang we will try our best na wag silang ma-offend dun sa sasabihin natin. We will try na i-minimize yung situation para wag kang ma-offend. Kasi yung mga Pilipino at the same time, ayaw nilang maka-offend. Kasi parang minimal na word na parang gusto mong sabihin na ganito. Ganun eh. Easily offended din sila. So parang ganun, subconscious sa akin para sa akin. Depende na lang din yan sa level of acquaintances ng tao. Like for example, kami ni James, I see him as a little brother. So kapag may times na nakikita ako na may mali, talagang dinidiretso ko, di ba? Pero may times rin kasi na may ibang tao na hindi mo masyadong kakilala. And you feel somehow with this barrier na, oops, wait lang, baka kasi maka-offend ako. Ganon. And aside from that, siguro may distinction rin regarding with the way na ang lalaki is nagmamanage friend ng disgust and sa babae. Kasi minsan ang babae, even though na hindi kami nagsasalita, yung facial expression namin, nakikita. Pagtas ng kilay, di ba? Ma'am, i-display mo. Ayun daw. To that. Yung anger. This morning lang, no, while I was driving, yung nagro-road rage ako, no? And for so many
irrelevant reasons or yung mga maliliit na bagay katulad ng ano bang kinainis mo, yung magkakat ng lane mo, 'di ba? Na if you were not paying attention, banggaan na sana. Yung hihinto sa harapan mo dahil pipick up ng pasahero, tapos green light na, nakastop pa rin siya, 'di ba? And then of course you have motorcycles, cutting you off. I mean, collectively, it takes a toll on you, 'di ba? And then of course, pag sa umaga pa lang 'yon, darating ka sa opisina, you really need to depressurize, 'di ba? Kailangang magtanggal ka muna kasi coming from a very stressful situation, may inis ka, 'di ba? And then sometimes may disgust ka, yung dito talaga sa Pilipinas nakakaasar talaga dahil traffic, 'di ba? At ang mga Filipino drivers are really one of a kind, di ba? That it takes a special skill to navigate through the Metro Manila streets. So ito yung emotions, no? And this is what we feel sa umaga pa lang. Di ba? You wake up 5 o'clock, of the day, no? 4 a.m. and then you experience this. Yung frustration tolerance mo, ubos na kaagad, umaga pa lang. Then, by the time you reach the office, wala na, parang drain ka na 50%. And then the office has its own set of challenges, di ba? Estudyante, trabaho. Well, the school system itself, no, is a tinderbox of anything that could trigger you, di ba? Sa anger and of course yung disgust. But of course, yung opposite niyan, meron namang joy, di ba? What brings us joy? Ano ba nagbibigay ng kaligayahan sa atin? No? Sige nga, ano ba nagbibigay ng kaligayahan sa inyo? Sige, Jigs. Let's say ito, a simple appreciation, no? Kahit na ito yung nare-realize ko, Doc, and ma'am, no, when it comes sa labas, although nabanggit na nito kasi collective manner nga yun pag nasa labas ka. Kapag bad trip ka, tapos na-feel mo yung generosity ng isang tao, lalo na kapag ka nasa public ka, simpleng thank you, excuse me, yung riled up anger mo, bumababa somehow Parang sabi ko, sige, nag-excuse naman siya. Pero yung nabangga ka na nabunggo ka na, hindi man lang nag-sorry, parang mas lalong makakadagdag sa stress and pressure. Pero para sa akin, simple appreciation. Yung joy, no? Mabigyan maalala ka lang, uy, kamusta? Tagal kita na na-miss kita. Uy, parang simpleng topic sa balikat, sa likod, no? Simple appreciation. Lalo sa atin, mga lalaki, sobrang simple lang ng kaligayahan. Maalala nga lang tayo sa birthday natin, parang ano na sa atin yun parang cord memory unlock or yes ma'am, technically no, sa mga viewers natin kung merong mga kalalakihan diyan. Simple appreciation. Sabihan ka nga lang ng pogi sa sa palengke. Uy, diba? pogi. Uy, pogi, bili ka na ng ganito. Parang mapapaganon ka parang gusto mo i-treasure palagi. Daan na kaya ako palagi sa palengke kasi pogi naman ako tinatawag dito. And minsan alam mo kasi nungalingan, natutuwa ka pa rin Flattery yun, flattery. Jelena, any input? Actually, Doc, ganun din naman ako, yung sa small appreciation. And aside from that, siguro, I do express being a joyful person through cooking. So there are times na may times na nagdadala ako ng mga kung ano-anong food dito sa atin. It's because I enjoy the environment or di kaya parang I share the joy with other people kasi I appreciate those people also. Ganun. Well, sige nga, no? So merong mga expansion yung emotions, no? So siguro sa akin na lang, no? Being humans, normal talaga sa atin to experience a gamut of emotions, di ba? It could be ranging from fear, disgust, anger, surprise, joy, or even sadness. Naku po, pag sadness na pinag-usapan natin, extreme sadness, dito na pumapalo yung depression, di ba? Oo. Pag, ano ba, papasukin ba natin tong topic na to? Depression?
O sige, Mas pasukin deeper natin. yun, Dok, eh. Oo, So, extreme emotion din yan eh. What depresses correct. you? Di ba? Ano bang nagpapadepress sa inyo as an individual? Let's say, Dok, kadugtong siya rin din ng anger eh. Di ba, tulad ng sinabi mo, papasok ka sa work, you're 50% half drained. Na? And then mayroon pang mga challenges, no? Pagka ganun, pumasok ka talaga yun sa note-note ng bottom. Unti-unti mong mafe-feel na ano ba? Am I progressing ba or talagang useless lang ba ako talagang tignan? Ganun. Hanggang sa mag-stick na yan sa'yo, unti-unti na yan magkakaroon ng feedback, ayaw mo na pumasok. Yun yung kadalasan, Dok, eh, lalo sa mga company na walang pwedeng sabihin natin motivational or emotional support. Talagang very vague na mararamdaman ng isang tao na malulungkot siya sa isang scenario, no, ng kanyang workplace. Let's say na nasa workplace kasi ito yung parang first hand na nararanasan natin. So kung para sa atin ang mga nagtatrabaho sa school set, mafe-feel mo yung let's say extreme sadness. Siguro it takes a while kasi meron tayong communication. Pagka teacher Malaki ka, yung social circle natin. psychology major ka, pero kung normal lang na empleyado, normal lang na tauhan, parang doon ko pwedeng masabi, pero maraming mga factors kaya for me, Dok, medyo shallow pa sa. Pero how about you? Ako, actually, to be honest, ang pinaka-biggest role for a person to be depressive is yung bereavement. Yan. So, yung bereavement, syempre, kapag may namatay, hindi naman maiiwasan talaga ang death kasi it's a cycle of life. But then again, of course, yung processing ng isang tao when it comes to bereavement is, of course, different from people for one person to another, no? So, actually, yun yung mismo parang pinaka-struggle ko rin kasi kung minsan parang ang hirap pa rin i-process nung bereavement talaga. Like for example, yung mga taong nawala na talaga is yung mga super close mo rin, di ba? And unexpectedly, malalaman mo na lang na wala na pala. So, yun yung siguro masasabi kong isa sa mga bagay na medyo hirap akong i-process kasi kung minsan, I don't know if I am still doing okay. Kasi even though na, yes, time flies na wala na rin naman talaga sila, wala na tayong magagawa, we keep on living. Pero yung thoughts na there are moments of your life na naging part ka nila. That is why parang on my part, yun yung pinaka-saddest. May emotional numbness na tinatawag doon. Oo. Emotional numbness. Yes, parang on my part, parang gusto kong ipakita na I'm still doing okay. Pero deep inside, kung minsan na naiisip ko sila, dumadating pa rin yun dun sa point na gusto kong magwala. Pero wala na akong magagawa kasi nga, wala na rin. We keep So, on living. if I may add to that, no, yung emotions kasi, intense feelings yan. Pero we need to rein them in. We need to control them. Kasi pag hindi natin sila control, it becomes a runaway emotion. Yung sadness, naging depression. Di ba? Yung joy, naging mania. Di ba? Yung anger, naging hatred. No? At lahat na, naging sociopath, psychopath ka na. So we need to rein them in. No? And sometimes, dapat yung feelings natin, nagko-commensurate sa trigger. No, hindi yung porke na trigger ka, it gets you off or sets you off, di ba? Now ngayon we might be running out of time, no? Bigla ko lang itatali yung thinking. For the purpose of our discussion, thinking involves intricate process of using one's mind to produce thoughts, consider ideas, and make judgment, no? So, yun yung technical definition ng thinking. Pero sige na, nagsalita na si Jigs kanina about thinking. So, ipagpatuloy mo na yung naudlot mong gustong sinasabi kanina sa thinking. Ayan, so when it comes to thinking, so tulad sinabi natin kanina, magkadugtong, no, when it comes to emotions. Kasi parang in result, so kanina emotional numbness, ngayon naman is emotional intelligence. So kung when it comes to emotional intelligence, eto, Dok, sobrang laki ko sa team nito. So alam ko, eto pwedeng makuha attention nito ni Sir Astrid if ever somehow in the future
when it Parang comes to emotional frustration no? intelligence, yes, Doc, emotional intelligence lalo na to ito si Doc debatable pa ito. Kaya kung sakali in the next episode natin, maganda sa Oo, Astrid pwede na nito tayo kung mag-part emotional 2, no intelligence. problem. No? Basta ilay lang natin yung groundwork. Sige, thinking. Pero ngayon, umpisa natin. So when it comes to thinking, ang pag-iisip kasi ng tao, it depends upon environment. So, it can be irrational and irrational. So it depends talaga upon the situation. Pero kung tatanungin ako kung ano ba ang thinking ng isang taong matino? Siyempre, yan yung matino, it's more on the rational side. Parang tatanong yan, define matino. Ano ba ang standard ng pagiging isang matino or when it comes to thinking? So yun yung parang question na may iwan natin behind for the next episode. So thinking is let's say na it's a universal, no? Similar to the emotion. So thinking is universal. So pwedeng sabihin natin na yun nga, rational or irrational. So it depends to the situation. Pero and even the emotion that you currently have. So for example, ito ngayon, we are in the status we're in. Rational yung thinking natin kasi we have this on mind. Tapos, syempre, if ever that na-switch tayo ng emotion, like for example, nagalit ka na, nagkaroon na ng disgust, and even yung sadness na sinatawag, of course, more or less kasi baka mamaya, doon pumapasok yung rational thinking. Or in parang sobrang overthink ka na hindi na maganda yung naiisip na. Kasi when it comes to thinking, emotional plays a big part of it. Yes. So, it cannot dictate whatever thinking kung sakali man na walang emotion. So kung halimbawa, bad trip ka, diyan na papasok yung ano pang pwede mong gawin. Yeah. Kung ipupursue ko ba to, ganito yung possible na mangyari. So, pwedeng sabihin na nag-intuiting ka din. No? So, yun, Doc, yung kadugtong niyan. No? Parang thinking, intuition, no? Somehow. Kasi pwedeng safeguarding tendency eh. Kasi pag ginawa ko to, baka mamaya magalit siya sa akin, abangan niya ako. Yes, Ayan, kadugtong na siya. I-calibrate lang natin yung discussion, no? We are now into thinking. Tapos, it's a cognitive process. Anything that happens in our mind, it's thinking, di ba? Pero meron siyang 3 aspects. You have subjective experience, you have physiological response, and behavioral or expressive response. So, ang thinking natin, subjective lagi yan, no? It depends where you are coming from, di ba? I mean, if you're coming from a bad day, everything after the onset of that day, bad trip ka na, di ba? Pero if you're coming from a very good day, no? Everything is tolerable, everything is forgivable, maganda pa rin ang mundo. It's a beautiful word. So subjective nga di ba? Subjective nga. Pero ito, yung thinking natin, may physiological response. Yan. So dito na nga pumapasok siguro by extension yung mga psychosomatic disorders. Di ba? Ito yung mga illnesses brought about by the mind. O sige, I'd like to hear your thoughts on this. So when it comes to that, Doc, yung mga psychosomatic na yan, maraming when it comes to imbalance eh. Pwede kong sabihin because of body type. Kasi recently, nag-search ako about body prefectures, no? Kung meron bang kinalaman sa thinking and emotion. So talagang lifestyle plays a big part to it. So nakita ko marami, no? Merong mga Parkinson's, multiple sclerosis, diabetes, no? That plays a significant heart attack. Huwag ka nang lumayo. Heart attack. Ayun, heart attack, stroke. Exactly. Produkto talaga ng emotions to, di ba? Huwag ka nang lumayo sa medyo i-connect natin yung matagal na kwentuhan pa eh. Heart attack, di ba? Nainis ka, nagalit ka, hindi mo na sustain within a month, you're a candidate for a heart attack or a stroke. Kasi brought about by emotions yan eh, di ba? So kaya nga dapat talaga hindi ka basta-basta na nagre-react sa mga pangyayari no sa environment mo kasi if you are so reactive, baka paalis ka pa lang sa bahay na road rage ka na heart attack ka na eh.
Di ba? Kaya dapat talaga mataas, no, yung tolerance mo, no? Oh. So physiological response yun. Even yung LBM, yung ulcer, even yung pimples, somehow it's a physiological response eh. It's a reaction, 'di ba? Ayan, biglang nawala si Jolena. Sige, ikaw na muna magsalita. Parang ano na lang tayo, meron na lang tayong 8 minutes. If you want, we could close and then we could ipagpatuloy na natin sa next top ano natin podcast. Sige, i-close mo na, sir. Okay. So yun for the viewers no ng mga nakikinig ngayon, alam ko when it comes to uh, sa mga napag-usapan natin, no, i-wrap up natin emotions, thinking. So bago tayo mag-open ng another topic, so isa-isayin natin yan. So when it comes to physiological response, so it plays a big part sa ating emotions. So thinking kadug no, emotional values natin. So kapag ang isang tao lumalabas na yung shape ng kanyang environment. Unti-unti nang lumalabas yung mga attributes nito. So like tulad nung sinabi mo kanina, plays a big part. So kapag kagalit ka, yun, unti-unti nalalabas yung mga sakit kasi parang pwede candidate ka na talaga for sickness. So paragang hindi siya pwede nating sabihin ipagsawalang bahala. So dapat pwede din nating ipaalam sa atin sa mga viewers. So learn how to control our emotions. Kasi a heightened one can cause a significant. Okay? So yan po yung kumbaga parang titingnan natin, it's more on control, emotional problems, emotional intelligence. So yan. Yun po daw. So dagdagan ko lang, no, para to close on thinking, meron tayong tinatawag na critical thinking. Yan, thinking on our own, 'di ba? The formation of thoughts, consideration of ideas, and making judgment. In fact, sinabi pa nga ni Alfred Adler thinking is difficult. That's why most people judge. Anyway, and to certain extent, people simply parrot somebody else to support their decision. Kasi nga, somebody already made the judgment, pinaparot na lang nila or ine-echo na lang nila. And they have not really arrived at it on their own. Diba? Kasi nga, totoo nga talaga, mahirap mag-isip, no? Kaya nga yung ibang tao, they simply rely on philosophy. They simply rely on moral compass. They simply rely on the judgment made by other people and not by their own creative process. Kasi aside from critical thinking, meron tayong tinatawag na creative thinking, no? Siguro sa creative thinking, ito yung mga produkto ng writing a book is a process of creative thinking, 'di ba? Authorship, 'di ba? Like nako po, kung ko lang si J.K. Rowling, yung Harry Potter, 'di ba? It opened a billion-dollar industry. At anong puhunan ni J.K. Rowling? Imagination. Isang imagination lang, no? Na what if nakita siya ng mga batang naka-uniforme papunta sa school and then she had an idea. What if itong mga batang ito hindi papunta sa ordinaryong eskwelahan kundi papunta sa School of Wizardry, di ba? Hogwarts. And because of that eureka moment, it opened the book, no, the Harry Potter series, book 1 to 7, at meron pa mga spin-off that created and produced billions of revenues, di ba? Billions of dollars of revenues. So yun nga, no, kaya again, no, just like emotion, we need to control our thinking, no? Kasi if we do not control our thinking, somebody will control our thinking. Yes. Kaya nga yung fake news mabenta kasi puro judgment, mali pa, no? Towards manipulation pa, towards propaganda pa, which yun ang nakakatakot. Jolena, lumabas ka, kinausap mo yung dapat kumausap sa akin. Pero anyway, sige,
your parting shots. Meron na lang tayong 4 minutes. Go. Well, anyways, on my part, being emotion or rather emotional and whatnot, syempre kailangan pa rin natin talaga i-control yon kasi it will also affect our thinking. How about you, sir? So when it comes to environment shaping, when it comes to emotion, parang mahihirapan ako control siya. So recently, parang ako medyo nahihirapan ako dun eh. Pero I will try my best naman. So everything or everyday naman is progressive. Yes. Ayan. And then let me part, no? Siguro tapusin na natin to. Sabi ni Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Ayan. So isa siguro sa produkto ng thinking is imagination, no? And imagination will bring us to the stars, will bring us to the very edge of the universe, and imagination will also bring us to the inners of our mind, di ba? Kaya tayong dalhin doon eh, no, ng imagination natin. You are simply limited by your imagination. And on that note, sayang no, maganda yung topic eh. I really feel na hindi natin talaga fully na explore and we weren't able to dive in. Anyway, this is just one of the many sessions that maybe we're going to circle back on this topic, no? Sige. So episode 13, at least kahit pa paano we were able to produce. Wala tayong na-produce last week eh. Hopefully we get to produce siguro nga, ideally talaga daily eh. 1 podcast a day. O sige. Maraming salamat po. Stay safe and be safe everyone. Ingat po tayong lahat. Thank you. Salamat po.